Sabi po ni Noel Tiham, dating SC Justice, kay BBM, he is a mediocre president who cannot solve a festering gargantuan problem. He's just coasting around to serve until the end of his term without any brilliant ideas to solve pressing national problems and without tangible accomplishment except to impeach his perceived moral enemy as well as prosecute and jail critics and political opponents. His legacy of corruption, incompetence, and bad governance will seal the demise of the Marcos name forever. Salamat naman. Yan daw po, sa kapalpakan daw po ni Marcos, yung legacy niya na corruption, incompetence, at bad governance, yan po ang maglilibing na sa politically, sa pangalang Marcos, sa national level of politics. Maraming salamat, former Supreme Court Justice Noel Tiam, sa iyong napakagandang pagbanat. Grabe tong si Auntie Claire. Boss, di talaga nagsorry. Kaya po, yung mga teacher, ayan, pag bumoto pa rin kayo sa kandidato ni Marcos, okay. Bad, sulit na sulit pasahod kay Tuta Claire. Siya ang nagpapagalit sa mga madlang people. Tsaka ina-attract niya sa kanya eh. Gusto niya magalit sa kanya para mawala yung galit sa baha. Dalawa po ang pinakapalpak ngayon sa si Auntie Claire at saka to si Vince Dizon. Kaya lang, talagang okay lang kasi alam nyo, mas natutuwa pa yata sila na nagagalit kay Auntie Claire, nagagalit kay Vince Dizon, basta wag lang po dun sa kanilang amo. Tindi, no? Napakaswerte po ng mga ganyan na meron kayong mga yung mga tauhan na ganyan na very willing na magalit sa kanila. Diba? Ayan. Boss Bad, sobrang taas ng tingin ni Auntie Claire sa sarili at simpleng sorry di pa masabi. Good luck kung balak niyang kumandidato. Boss Buds, baka naman kaya ganyan yung pinagsabi ni Auntie Claire kasi kapag kinakausap niya si BBM, puro dubi-dubi-dup sinasabi niya. Hindi niya maintindihan. Napanood niyo na ba yung no? Na yung kay MMDA General Torre. Wala hindi ko na nakakatawa, tawa ng tawa si Torre. Nung tinanong siya na kung may meeting ba sila, bakit siya naman nasa Malacanang? May meeting ba, nag-meeting ba sila ni BBM? Sabi ni Torre, hindi, pinatawag lang ako ni Claire ni Secretary Claire Castro. Tapos tumatawa siya. Siya talagang hanapin ko nga bukas, pakita ko sa inyo. Boss Bas, gano'n ang teacher ni Auntie Claire. Tapos sasabihin niya, no? Ano kaya connection? Bakit mo siningit yung teacher? Ang pinag-uusapan, pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Kasi gusto ni Auntie Claire kasi palabasin na, di ba, makakantsawan yung amo niya na nangyari na nga sa Tacloban, na ulitan pa. Requirements ba sa requirement ba sa pagiging gabinete, pagiging tanga at walang modo? Hindi ko po alam. Pero bawing-bawi po, bawing-bawi po tayo pag nakikita natin na minumura sila. Boss Buds, baka ganun ang teacher ni Auntie Claire. Let's see. Boss Buds, parang sinasabotahin ni Auntie Claire ang rating ni BBM kasi lalong bumabagsak
Alam nyo, sa tingin ko, wala na silang pakialam dyan eh. Ang tingin ko pong gusto ng administrasyon na to, makasurvive lang eh. Makasurvive tapos maitawid nila yung pipiliin nila. Yung mga safeguards nila, yun eh. Kaso, malabo po yan. Yung mga akala nyo na posibleng mag-safeguard sa inyo. Halimbawa si Boying at saka si Lenny Utz. Alam nyo si Lenny Utz, di ba? Ano ba sinabi niya kay BBM noon? Oh, ang sabi niya, nung ini-interview siya ni Boy Abundat, sabi, bakit hindi mo iboboto si BBM? Una, sinungaling. Ikalawa, hindi nagpapakita kung panahon na dapat siyang magpakita. Totoo po yun. Nakita po natin sa aktual. Eh di sana, ang sarap sana ng, alam nyo, no? Engot talaga. Yung mga dilawan, engot talaga eh. Ito na sana yung best chance nila para gumanda po yung, kung hindi po sila kagad na kumampi kay BBM, ganda sana. Tama ang sinabi ni Lenny. Di ba? Kung tinuloy-tuloy lang nila yung pagiging anti-Marcos nila. Eh kaso hindi. Kaya nasolo po sa kaingutan ng mga dilawan sa political nila, ang simpleng akala nila na utakan nila si BBM sa ginagawa nila eh. Ganito ang balak nila, di ba? Makikipagtulungan sila sa administration at saka sa mga makabayan block para pabagsakin yung mga Duterte. After ng Duterte, pababagsakin naman nila yung mga Marcos. Wala na, late na kayo, tapos na oh. Akala nila ginagamit nila yung administrasyon ni Marcos para mapabagsak nila yung mga Duterte. Baliktad, kayo yung ginagamit para mapabagsak yung mga Duterte. Pero dahil dyan sa ginawa ninyo, kahit yung mga Duterte, walang binabayarang press, walang binabayaran ng mga social media. Hindi po kami binabayaran ng mga Duterte. Masarap lang talaga ipagtanggol yung mga Duterte. Oh, 'di ba? Sa madaling salita po, no? Eto po, sa madaling salita, kalimutan ko. Kaya nagdalawang ulit ako sa madaling salita eh. Putya, nakalimutan ko na talaga yung sasabihin. Ayun. Ang nakinabang po nito, sila, pare-pareho silang wais eh. Pare-pareho po silang wais na maggamitan. Naggagamitan po eh. Gagamitin natin. Ito yung style nila. Gamitin natin yung mga Marcos para pabagsakin yung Duterte. Isip naman ng Marcos, gamitin natin itong mga dilawan, mga kakamping, mga makabayan blocks para pabagsakin yung mga Duterte. Lahat sila nagagamitan para pabagsakin yung mga Duterte. Pasama ng pasama yung administrasyon ng Marcos, hindi nila napapabagsak yung mga Duterte. Nadadamay sila sa pagbagsak ng gobyerno ni Marcos. Hindi literal na pagbagsak, yung, anong tawag doon, yung paghina, yung paglubog sa popularidad. Oh. Nadamay sila. Ngayon dapat yung oportunidad ng mga dilawan. Dapat ang kampanya ng dilawan ngayon, kita nyo na, tama si Lenny. Oh. Nung tinanong si Lenny, kaya ang nakinabang ng gusto, kahit wala pong gaanong ginagastos para mamili ng mga personalidad, ang nakinabang talaga ng gusto, si BP Sara. Kaya kung nagtatanong kayo, bakit ang taas-taas pa rin ni BP Sara despite ang perception ng tao, nagkampi-kampi kayo laban sa mga Duterte, samantalang yung kinampihan ninyo, palpak. Tignan po ninyo, ano nakikita ng tao? Yung mga nakalubog na tao sa baha, ang iniisip ba nila, dapat ma-impeach si BP Sara? Yun yung sinasabi nyo lahat eh. Ang sinasabi ng kampo ni BP Sara, dapat
ang usigin natin, yung mga magnanakaw sa flood control. Yung mga nakalubog sa baha, sa tingin nyo ba, dapat talaga impeach to si BP Sara? Ganun na sigaw? Hindi. Minumura nila yung mga magnanakaw sa flood control. So, sino po ang kakampi nila? Yung mga Duterte, kasi Duterte na lang ang natira na nagsasabi, unahin natin yung flood control. Lahat ng ibang political forces sa Pilipinas, sinasabi nila, accountability, kaya dapat si BP Sara ay mapanagot. Mapanagot saan? Baha kami. Kukumbinsihin nyo kami na mapanagot sa impeachment? Kaya kahit wala pong ginagawa si BP Sara na super, yung ano talaga, yung nag-e-effort po siya, katulad ng pag-e-effort ni Risa Hontiveros. Very popular siya kasi siya lang po, yung Duterte lang po o Duterte forces lang po yung tanging nag-iisip ng matino ngayon. Ang pinakamalaki nating problema, baha. Kaya dapat mapanagot yung mga may kinalaman sa flood control. Sino lang po nagsasalita ng ganyan? Mga Duterte at mga Duterte supporter. Oh. Di ba nagsasalita rin ng anti-corruption yung mga dilawan? Anti-corruption sila? Hindi po, anti-Duterte lang sila. Kakampi po nila yung mga magna dyan sa flood control. Kaya lahat kinakampanyo nyo si BP Sara. Yan ang katotohanan. Yung hindi nyo pagkibo sa flood control, lahat kayo. Pangangampanya po yan kay BP Sara. Yung masyado nyong pag-focus kay BP Sara, kahit na may mas malalaking problema, yan po ay pangangampanya para pabor kay BP Sara. Ginagamit ng Dilaway si Bangag, binibendalo para siraan ng mga Duterte. Pinababagsak na nila Duterte, mas madali na sa Dilawang pabagsakin si Marcos. Hindi naman po nila napabagsak eh. So, kasama po silang bumagsak nung kabila. Ang nangyari ba, pareho silang bumabagsak? Correct. Required ba maging member ng ACT teachers and teacher principal body bands? Hindi po. Hindi po lahat member ng ACT. Body bad, saan kaya mapapadpad sa 2028 si Tuta Claire? Ayun, hindi natin alam. Pero malamang vlogger pa rin po yan. Boss, hindi ko alam paano nagalit ang mga dilawan sa mga Duterte. Anti-Marcos lang sila, di ba? Paano nabaling ang mga dilawan? Hindi po. Anti-Duterte po sila. Ano nagawa ng Duterte sa kanila? Bakit po sila galit na galit sa Duterte? Kasi ang Duterte po ang humadlang sa kanilang pangarap na makabalik sa Malacanang. Duterte po eh. Kasi shoe-in na si di ba? Maroas na sana eh, di ba? Maroas na, kapalit ni Pete, continuous na mga dilawan eh. Kaso umentra umentra si Duterte. Hinanap ni Abante si BP, lubog na sa baha ang Pilipinas. Di ba si BBM man dapat hinahanap nyo? Sabihin ko sa iyo, habang lubog na ang Luzon, si BBM nandito.